Samantala, sa ibang balita, mismong si Chief Justice Renato Corona na raw ang ihaharap ng depensa sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Martes sa susunod na linggo. Kanina, iniharap na ang ilang pang testigo. Sila yung mga naghain ng reklamo sa tanggapan ng Ombudsman kaugnay sa mga dollar account ng punong mahistrado. Mula sa Senado, may live report si Lay Alvis. Lay? Susan, tiyak nang haharap sa impeachment court si Chief Justice Renato Corona sa susunod na linggo. Ito ang tiniyak ng depensa sa paglilitis kanina. Samantala, pinagpapaliwanag ni Presiding Officer Senate President Juan Ponce Enrile ang civil society leader na si Harvey Ke kung bakit hindi siya dapat i-cite for contempt ng impeachment court. Si Ke ay kinatawan ng grupong Kaya Natin Movement for Good Governance. Pumunta kasi si Ke sa tanggapan ni Enrile noon para isumite ang impormasyon tungkol sa umano'y mga dollar at euro accounts ni Chief Justice Corona. Anonymous daw ang source ng mga dokumento. Ayon kay Enrile, nakakainsulto ang ginawa ni Ke na tangkang impluwensyahan ang impeachment court. Because of this, I'm ordering you to show cause why you should not be cited for contempt by this impeachment court. You are trying to influence this court by bringing these documents. I felt insulted and offended. Pero ayon kay Ke, hindi naman ito ang kanyang intensyon. Hindi lang daw niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga dokumento kaya niya ito dinala sa Senado. Nasabo naman ng husto ni Senadora Miriam Defensor Santiago si Ke. Ayon kay Santiago, bakit daw nagawa niya pang ibigay sa Senado ang mga dokumentong questionable dahil anonymous nga ang source nito. Why is there a proliferation of Mr. Anonymous in this archipelago? And you're head of something that promotes good governance? That's your idea of good governance? You act on anonymous complaints? You don't even bother to examine for yourself using your own brains whether these complaints are fair or not? Ang nauna namang testigo na si dating Akbayan Representative Risa Ontiveros Barakel, sinabi lamang na wala silang ibinigay na tiyak na figure ng umano'y dollar deposits ni Corona. Hiniling lang daw nila sa Ombudsman na imbestigahan ang umano'y dollar accounts. Wala raw nag-utos sa kanya na gawin ito. Si Ontiveros Barakel ay kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino. Tumakbo siya sa pagkasenador noong 2010 sa ilalim ng tiket ng Pangulo. Sumalang na rin sa witness stand si Emmanuel Santos na isa rin sa mga naghain ng reklamo laban kay Chief Justice Corona sa tanggapan ng Ombudsman. Ang mga reklamong ito ang naging basehan ng Ombudsman para imbestigahan ang mga ari-arian at bank accounts ng punong mahistrado. Samantala, Susan, sa May 22 nga, sa susunod na Martes yan ay nakatakdang humarap sa impeachment court ang nasasakdal na Chief Justice. Siya na raw ang huling testigo ng depensa sa Martes na magpapatuloy ang paglilitis. At yan ang pinakahuling ulat mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Lay Alvis. Samantala, pinag-usapan naman sa plenaryo kanina ang panukalang pagbabago sa Anti-Money Laundering Act o AMLA. Nababahala raw kasi sina Senador Tito Soto at Joker Arroyo sa kapangyarihan ng Ombudsman na humingi ng impormasyon sa Anti-Money Laundering Council kaugnay ng bank accounts ni Chief Justice Renato Corona kahit walang court order. Giit naman ni Senador TG Gingona, may basihan sa saligang batas ang ginawa ni Morales. Ayon pa sa author ng AMLA na si Senador Edgardo Angara, hindi na kailangan ng court order dahil sa pinirmahan ni Corona na waiver nung isinimite ang kanyang SAL-N. Yung kanyang waiver at waiver na pinipirma namin pag kami nagpa-file ng SAL-N already kicks in. So meron ng consent ang depositor na buksan ang kanyang foreign denominated account. And are we now to believe that AMLA can wash its hands in intelligence gathering, then leave it to anyone else and they are free?